Oras po natin, 10 minuto na makalipas sa 9 na umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa executive session ng DZRH. Ako po si Ed Javier, kasama po natin ngayong umagang ito, Justice Secretary Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito at si Paulo Capino. Good morning mga kapatid. Morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning mga idol. Mainit-init na linggo, pang magdaan. Mga nangyari. Medyo matindi ang mga pangyayari sa mga pang-araw-araw na buhay nitong nakaraang mga ilang araw Pero mamaya nandito po si Justice Secretary Boying at matanong natin kung ano ba talaga yung mga developments dyan. Hanggat kaya sagutin, sasagutin. Hanggat kaya sagutin, syempre. Pwede. Ayaw naman natin yung mga operational at yung mga confidential issues ma-preempt, di ba? Pero hanggat kaya, sabi nga ni Sec Boying, abangan nyo po kami. Sabi ni Tita Malu, yung ating pong kaibigan, Lakay. Si Parin Deo, nakikinig daw. Sec. Lakay. Morning, sir. Si Mayor. Umaga sa DZRH family. Ayun. Good morning sa awardee tayo. Ang dami nga nito. Ang daming kalapate. Tita Malu, ano ba itong mga kalapating to? Daming kalapate. Kung sa mahal ng presyo ng ginto, kung talagang totoo yan, magkano kaya isa niyan? Kalapating lumilipad. Iyon. Iba yung kay Dodo Iba yung kay Dodo. Ibang kalapate. Yung konyo, mababa ang lipad nun. Mandaragit yung kanya. Mandaragit na kalapate. Yan ang problema rito pag wala ka. Di ba? Oo. Asan ngayon? Nag-iikot daw Nag-iikot. May dalang tampipe. Yes, sir. Na may gulong. May gulong na. Sa bigat, hindi na makaya. Bundle. Pao, sige, hanggat maaga pa, basa muna tayo ng mga, kasi mami, hindi na natin mapupuna yung mga palaging nakikinig sa programa natin. Basa muna kahit mga kababayan, yung pong mga gustong makisama at makipagkwentuhan sa amin, mag-text lamang po kayo o mag-send ng message dito sa DZRH. Darating ba? Darating. On the way na. Balik, Jonathan De La Cruz. 5 minutes daw. Saan ka na? 5 minutes. Yan. Yan ang classic. Perpetual 5 minutes. Perpetual 5 minutes. Saan ikaw? Meron ka? Saan ka ba galing nitong huling linggo? Galing ako ng batiin ko lang syempre, galing ako ng Iligan. Ako nag-administer ng oath kay Congressman Mayor Freddy Xiao. Si Freddy. Kaibigan natin. Tsaka mabait yun, ano? Mabait yun. City. Iligan City. Ano yung Lanao Norte? Lanao Norte. Maayos yun. Maayos ba yun? Tapos nagpunta rin ako ng ano ba siya? Highly urbanized city ba yan? Nakahiwalay ba yun? Yes, I think so. Hindi siya bumoboto sa governor? Parang hindi yata. Tsaka very Iligan maganda. Diyan dati ang National Stage tsaka yung mga industrial park, industrial area ng Mindanao. Pero maganda rin. Nandiyan yung mga nandiyan na Phoebe Deck. Phoebe Deck nandyan. Tsaka yung Majestic Waterfalls. Ano yung Phoebe Deck? Philippine Development something. Veterans? Hindi ko alam kung veterans Development Corporation. Development Corporation. So, musta tayo sa Iligan na kila Mayor Freddy Xiao and Council. Nabati natin sila. Okay, tsaka galing din ako sa Davao pala. Batiin natin ang Davao Oriental ng happy 58th founding anniversary sila. Kasama din natin Sec Boying si now Governor Nelson Dayang Hirang. Tsaka si Governor na ba si Congressman? Mabait yan, si Mayor Nelson Dayang Hirang. Tsaka si Mayor Mayo Almario, Mayor na siya ng Mati. Nakabalik. Nanalo na siya finally sa Mati. Kasi rabat yan for so long yung babae. Naagaw niya ngayon. Ano ba niya si Chino? Anak niya. Anak niya.
Tumanda na si Edith eh. Wala na si Edith eh. Si Edith naman nagdadala talaga niyan eh. Oo. Edith Tsaka Rabat family, ano yan, for so long, no? yung Francisco Rabat, Edith Nakpil Rabat. Tsaka meron tayong airport na dine-develop ngayon para makatulong for that area. Yung Mati Airport, pinondohan natin. Sa bundok ba yan? Halos, yes. Diba sa hilly place yan, diba? Tsaka maganda doon, Segboying, dahil yung kanilang coastline, napakahaba, lalo yung kanilang beachfront. Walang seawall doon. Sa Manay. Wala seawall. Sa Mati ba, mahaba ba kasi basta sa Davao. Sa baba. Sa ano yun? Sa Manay. Sa Manay, yes. Tapos, ang gaganda ng waterfalls. Dahil yung hirang. Ano ako dyan, naging guest dyan ako dyan. Yes. Magandang Davao Oriental. Mas maaga sunrise sa Davao Oriental kaysa rito sa Luzon. Ganun ba? Kasi eastern part of Cavite, ano na yan of the Philippines. Dulo na. Eastern end yan, southeast yan. Dulo. So 5 minutes ahead ng sunrise doon kaysa rito. Yun. Tsaka magandang probinsya, ganda. Potential for tourism, andyan yung magagandang waterfalls, yung Katiil, Ano ba yung Davao Oriental? Davao Oriental. Ano nila yung babae dati, yung may edad ng... si Telma si Almario. Nanay ni Mayo. Ni Mayo. Nakita ko siya doon sa founding anniversary. She was former governor, kasama namin sa Congress. 92 years old. And nakilala. Chairman namin sa Committee on Education dati yan. Si Telma. Malakas pa. Hindi, very sharp pa siya. Yung isang kapatid, yung kuya ni Mayo, was my teammate in the Ateneo basketball team. Si Don Almario. Pero si Segboy, alam si Telma Almario, blunt yun no? Okay yun. Marunong yun Magaling yun Magaling. So saan ka pa na nag-ikot? Ito may nagte-text sa akin. Nagpunta ka ba ng Boracay? Yung isang linggo. Nasira ang ko. Nagka-intestine. Happy birthday kay sa ating mga kaibigan. Happy 50th birthday kay Tutsi Angara. Ang wife ni Senator Sani Angara. Binabati lang natin. Napakabait yan. Parang hindi tumatanda yun, si Tutsi. Pero parang si Secretary Sani ang medyo parang tumatanda eh. Dami sigurong problema doon sa DepEd eh. Dad bad. Nako, mamaya meron akong marami na naman nagreklamo sa akin tungkol dyan sa mga enrollment. Saan? Hindi, yung discrimination sa enrollment for people with autism. Tsaka mga disabled. Mamaya na. Pero mas maraming naghihintay talaga itong mga ating mga viewers dun sa update ni Secretary Boying. Sige, puro comments. May nanonood sa atin. Sino? Si Director Jimmy Santiago. Direct! Nag-text sa atin. Good morning, Judge. Good morning, Judge. Watching ho. Isa sa pinakamahusay na appointee kahit noon pa. Nung before pa ma-appoint. Kahit hindi pa siya NBA director, palagi nang nakasupport. Lagi na natin kasama yan. Lagi natin kasama. Tsaka mabait at mahusay si Judge Jimmy. Nakita ko nag-iikot nung mga detention facility ng NBI tinitingnan yung mga yung mga detainees doon kung maayos naman. Dapat naman ganyan. Kayo rin, Sek, nakita ko meron kayong in-inaugurate na facility. Ano ba yun? Warden facility sa somewhere? Ano yan? Nagbukas kami ng bagong facility para sa illegal aliens na kailangan deporte para meron kaming halfway house. Kasi before being deported, po-process mo muna. Maliit lang kasi yung sa Camp Bagong Diwa. Tapos nagkaroon pa kami ng bad experience noon. Nung may nakialam sa amin, di ba? Sa Bureau of Immigration yan, Bureau of Immigration. Nung nakialam sa amin yung mga PNP dyan. Kaya gumawa na kayo ng sarili. Kumuha kami ng isa pa para hindi kami totally dependent sa kanila. Kasi gusto nila kontrolin pati yung trabaho namin hindi naman sovereign yung aming sovereign function. Wala naman sa kanila yun mabuti net meron sarili yung BI at saka yung Department of Justice. Alam niyo mga kababayan kasi minsan di maintindihan ng ating mga kababayan. Sek, mabuti nandito ka. Kung bakit daw hindi ma-deport ka agad yung mga foreigners. Marami hong dahilan kasi sa batas. Di ba? Kung immigration lang siguro tatanungin at si Secretary Boying, baka pagkahuli gusto na nilang i-deport Di ba? Para iwas ang sakit ng ulo. Di ba? Dagdag gastos pa yan. Pakakainin mo. Di ba? Paalagaan mo. Pero kaya lang merong mga batas na halimbawa, kapag yan ay may kaso, di ba? Hindi mo pwedeng basta-basta. They have to count for their cases first. Kaya lang, ang nauso kasi dyan, yung demand me. Yun. Demand me. Ito na. Para 5 minutes, boy. The late. The late. Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning. Good morning.
Good morning, Secretary. Good morning, Sen. Good morning. Morning, Ed. Good morning. Morning. Pinag-uusapan lang natin. Nimbagabigat. Ano ba yung demanda mo? Yung idedemanda nila sarili nila? Para meron silang record na wanted pa sila sa prosecution. Hindi pa sila pwedeng i-deport. Demanda me. Pero marami tayong pinadeport na ganyan kasi nga kaya naman namin pa-withdraw yung kaso eh. Kasi madalas kakuntsaba pati prosecutor. DOJ, nasa iyo rin yun eh. Di ba? So maganda nga at na nakikita nyo yung scheme. Di pa ba kayo nagsashuffle ng prosecutor sa SEC? Malapit na. Kasi daming mga prosecutors na Hindi, meron bang ngayon? Meron bang event? Kasi galing ako sa airport, nakita ko merong mga meron tayong welcome training for prosecutors and law enforcement agents. Yan, importante yun. Lagi natin sinasama na sila so that they work together para mataas ang batting average natin sa conviction. Magka-tandem. So lahat yan, case build-up tandem yan. Tandem. Prosecution and law enforcement. Naalala ko, kinento muna yan nung bagong appointment. Pero ngayon, very successful yung program. Very successful. Galing. Kasi dati parang hindi nag-uusap yung dalawang yun eh. Pinag-aaway pa ng judge yan. As a matter of fact, ganun. Pinag-aaway talaga yan. Eventually dismissed ang kaso. Siyempre. Ng ibang court, ng ibang court people. Entertainment nila yung away ng pulis tsaka piskal nung araw. Kaya dapat tumigil na yan. Kasi ang nakataya rito yung legal system natin eh. Dapat dyan, pagka nag-prosecute ka, kompleto ebidensya mo para tuloy-tuloy. Hindi ka nagkukulong ng tao na wala ka namang ebidensya. Tama naman. Dapat gano'n. Naku maalala ko nga lang bago tayo walang weaponization ng batas. Bago tayo open than that, kasama pa judge yan. Kasama. Pero ito sa SEC nakita ko lang ito. Pero sana naman matignan ninyo ni Sen JB. Yung isang matanda ba na nakita ko na pareho ng first at last name. Pero iba ang middle name. Pero ikinulong ng 6 na buwan. 81 years old ba? 81 years old. Saan yan? Ano ba namang kalokohan yan kung hindi pa nag-file yung abogado ba, yung habeas corpus. Yung matanda, makukulong ng, kisip-sipin mo, December hinuli. Ano ba ngayon? July. Di mga 6 na buwan din nakulong. Meron bang, hindi ko maintindihan, dati meron batas na pag mali, ang pagkakakulong mo, bibigyan ng... Board of Claims. Yeah. Meron na tayong... Pero ngayon, 10,000 pa lang ang maximum na binibigyan natin sa wrongfully detained persons. Wrongfully jailed or wrongfully detained. Pero wala Yun ang aming tinataas ngayon sa budget ng DOJ para mas we can compensate more for the mistakes of the legal system. Maraming ganon. Kasi may maraming pagkakamali. Maraming ganyan. Pakicheck mo nga pa kung ano pangalan ng matandang yun, yung 81 years old. Baka mapatulungan naman. Kawawa naman yun, 81 years old eh. Lawyer na nag-volunteer para mag-file ng habeas corpus na. Hindi yun nga, napalaya na yung matanda. Di ba? Salamat doon sa tulong. After 6 months, ang tanong ko, una, may makukuha ba yung matanda? At pangalawa, wala ba namang kasong haharapin yung mga gumawa sa kanya niyan? Yung mga nagpakulong. Hindi ba? Kawawa naman yung matanda. Pakitingnan mo lang pa tapos ito ba yun? Yung the Court of Appeals has ordered an elderly man to be released from Manila City Jail for wrongly being identified as a new People's Army leader. Hindi ko alam kung ano kaso. 81, Prudencio Calubid. Yan. Isang construction worker. Yung Prudencio Calubid kasi yan, kasi yung pangalan nung dating NPA leader sa Samarlite. Kapangalan lang. Di ba sabi nga sa akin ng ibang kaibigan natin mga abogado, pagka mali nga yung middle name mo, hindi ikaw yun. Di ba? Ba't ka arestuhin? Dahil nangyayari yan, nagagamit kasi mabuti. Maraming multiple identity kasi. Kaya discover natin, maraming multiple identities dahil hindi pareho ang record ng BJMP tsaka ng Bureau. Kaya inaano na namin yan kinoconnect na namin yan na dapat isa na lang ang management. Kasi yung mga karpeta ng mga tao, hindi malinaw. Karpeta minsan yung triple records. identity, yung mga nakakulong, triple identity. They have 3 convictions under 3 different names. Talaga? Ibang middle name, ibang birthday. Basta marami magagaling sa identity theft, confusion. Identity confusion. Ang nangyayari pati kasi kukuha ka ng clearance, iba yung hindi nag-uusap yung dati NBI, PNP, etc. Hindi nag-uusap yung mga yan. In pero terms of the records. Narinig ko nga si Secretary John Vic
ini-explain yung possible combination ng Bucor saka BJMP. Sa ganun, Sec, sino ang surviving entity? Dito? Oo. BJMP. Hindi, basta i-unite lang natin yan sa detention, yung detention record, detention and correction record ng bawat tao. Pero two different organizations pa rin. Hindi, isang database na lang. I-unite natin yung database. Yung database. Through biometrics, i-unite natin ang database. Which should really be the case in almost all of those agencies. Like for example, PSA. Ibang record lang yan. kasi dyan, ngayon meron tayong funding na nakukuha sa European Union under the Go Just project na aming hinahawakan. Together with the Supreme Court and the DILG, meron kaming Go Just projects. Justice Sector Coordinating Council. So yan, pwedeng makatulong. Pwedeng makatulong. Sa mga programa. Kasi kagaya yan, yung digitization ng karpeta ng lahat ng corrections facilities or something. Facilities natin, naka-online na siya sa Board of Pardon and Parole tsaka Parole and Probation Administration. So meron dati yan minamano-mano yan para umabot ang record ng taong dapat pakawalan na. Maglalagay pa yan sa gwardiya. Siyempre. Para buhatan physically yung records. So you're talking about database. Basically. Data center. Napaka-importante niyan kasi nga diyan nagkakayari Palitan mo lang yung nakalagay doon sa karpeta, di tapos na usapan. Hindi, ibahin mo lang ang middle name. Ibahin mo. Di ba? Tapos wala kang biometrics. Wala na. Pero marami talaga kami na-discover na ganyan. Talaga. Multiple names, multiple convictions. Yung Paulo Capino, mga 5 yan eh. Ganun ba? Ibahin mo lang yung nasa middle name, tapos na. Hindi, yung second name ko, ako lang yun. Nakita mo? Alam ko yun, meron yung crimes against persons. Tsaka crimes against chastity. Ayun. Saan papatak ito? Saan papatak? Ewan ko, kayo may alam nun. Anong predilection? Alam mo ba pangalan to? Hindi naman Paulo eh. Hindi Paulo. May pangalawa pa to, sabi niya siya lang daw. Tama naman din. Paulo Redemption eh. Ang pangalan nito eh. Paulo Redemption. Redemption ha. Kung ito, kakaiba talaga yan. Yan po, di ba pang mahalagang balita, samahan nyo kami, magbe-break lamang po kami sapagkat sumisenyas na po yung ating technical director dahil nakapila po daw yung ating ads. Oras po natin, 28 minuto na makalipas sa 9:00 na umaga. Good morning, magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa executive session. Ako po si Ed Javier, kasama po natin Paulo Capino, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning mga kapatid. Morning. Alam nyo, itong nakaraang araw, ang mainit yung issue dun sa missing Sabongeros eh. Bago tayo pumunta doon sa missing Sabongeros, nag-greet na ba kayo kay Ma'am First Lady? Hindi pa. Happy birthday, Ma'am. Belated happy birthday. Ma'am, happy July birthday. 2nd. 96 years old. Talaga naman. Ako, proud ako na in 2010, ako yung leader ng political party namin sa Congress. Yes. She was under my wing. Yes. Nationalista. Ngayon ba hindi na ikaw ang leader ng nationalista? Nag-resign ako sa nationalista. Anyway, we gave her the Millennium Development Goals Committee. Yes. Tama naman. Para dito sa Congress at that time. Kaya kasama namin si Senator JV nung panahon na yun. Chairperson. Chairperson siya. And the projection was very good. Siyempre. Kasi dadalhin namin sa UN para magsalita on the MDGs. Nagalit si Pinoy. Ayaw ni Pinoy. Ayaw niya yun. Pinoy time ito. Kasi maagaw yung stage eh. Hinold back. Yun. Ay, nako. Yan ang mahirap sa atin. Kahit maganda, porket kontrapartido, kakampi, hindi na gagawin. Internationally recognized. Global MDG, Millennium Development Goals. Teka, ito pala yung pangalan nung binahanap natin kanina, Prudencio Pruding Calubit Jr., retired technician. Ay nako, daming ganyan. Sana Sec matulungan ninyo ha. Congratulations din kay Lea Salonga. Bakit?
Nandun siya sa Hollywood star. Hollywood, congratulations. Hollywood Walk of Fame. Magaling naman talaga yung batang yan. Yes. Napakagaling doon si Lea. Iba yun. Iba. Iba yung boses. Ilan taon na ba si Lea? 56? Mga 50s. Mga gano'n. Mga gano'n. Pero hindi itsura, mukhang bata eh. Tsaka pag napapanood lalo siya pag live sa theater, kahit na yung bulong na, ang linaw-linaw pa rin ng boses niya, iba talaga. Kung ba iniinom mong yan, Jack? Matindi yan Hindi, Lagundi yan. Lagundi Ito yung aking ito yung recommended sa akin ng aking wellness doctor. Yes. Wellness doctor who is also an acupuncturist and si Doc. Traditional Chinese medicine. Si Doc ba yan? Si Doc yan. Hindi pala ito si Doc Kailan magpakita rin ako rito? Bubulungan ko nga. Magka nakita natin. Pero nasa New York siya ngayon. Ganun. Kailan ni Pao yung mga wellness doctor na yan na medyo yung inaanak ang kailangan ni Pao Spa. Spa? Spakol. Ano yun? Ano ba yun? Paki-define. Alam mo yung mukha mo, hindi bagay, inosente. Hindi ka bagay sa mga... Alam mo, pwede to, poster boy ng mga sauna bat eh. Lalo sa meron siyang gano'n. Mag-ingat sa AIDS. Akala ko sasabihin mo, merong gano'n, huwag gayahin. Ingat sa HIV. Huwag gayahin. Huwag tularan. Marami ngayon magpa-test sa mga active. Alarming ang HIV cases. 500% ang increase. Grabe, no? Lalo sa mga bata, sa mga At saka 80% M2M. Male to male. Naku. Kasi, bakit ba nagkakaganon, Pao? Sa technology kasi, dahil yung mga dating app, madaling mag-hook up dun sa... Pero wala bang pwedeng... Hook up ang tawag. Hook up. Sa kapampangan tawag dyan, ukhap. Sila nagkikita. Basta pagkatas ng highway, nandun na. Nakasakay sa I-Haze. Tsaka may mga mag-exit ang unlocks. May mga kwento, hindi lang isang beses sa isang araw. Minsan, multiple partners. Dahil nga, sunod-sunod yung match eh. Sa dating app. Kaya nagkakaroon ng mga... Katulad yan, wala ba tayong pwedeng gawin administratively through yung mga DICT? Diba na medyo... Actually, meron solution yan. Ang problema mo ngayon, ito mga telco, ayaw nilang i-adapt yung tinatawag ng IPv6. Yes. Ang IPv6, which makes all the people who use the internet, magkakaroon ng identity lahat ng instruments na ginagamit. Tumawa, phone ni Pao. Ayan, basta naka IPv6, attributed sa kanya lahat ng kahit anong buksan niya. Kahit anong cell site yan na lalabas, ginamit mo, attributed yan na ikaw ang gumamit nun. So pag ginamit mo yung mga app na nag-exploit ng mga kabataan, nag-exploit ng mga sanggol, matatrace ka. Ayaw gawin ng ng telco. Hindi ba pwedeng mandate yun? Kasi hihina ang kita. Hihina ang kita. Kasama. The same way that the banks were resisting. Yung iban yung isabong sa loob ng GCash. Nagre-resist dyan ng Bangko Sentral nung araw. Oo nga eh. Ngayon na lang parang nakita kami ano yung pinaglalaban namin sa AMLO yan na itigil na yung kalokohan na yan. Tsaka ngayon na lang lumalampot yan eh. Oo nga. Pero hindi namin tinitigilan yan kasi nga the DOJ is watching, inaano namin talaga yan na yung mga bangko. Yan ang pinakamaganda. Sobrang nice. Yan ang pinakamaganda. So, available ba yan? Available yan. All that has to do is for the NTC to impose the requirement. Regulatory capture. Di ba? Yung regulatory capture, yung sinasabi natin matagal na ito yung mga opisina ng gobyerno. Yung mga tao dyan. Sa mga industriya, sila regulated. Hindi na sila pinapansin yung trabaho nilang dapat nilang ipatupad. Tsaka isa pang na-alarm din niyan, Sec Boying, Jonathan, Ed, Pao, yung proliferation ng online gaming. Kaya nga yung IPv6 na kalaking bagay niyan. Malaking tulong. Makikita mo yung attribution ng ginagamit ng internet instrument eh. Kasi ito po mga kababag, kaya pabor ako doon sa final ni Senator Win Gatchalian eh. Maganda yun eh, para kontrahin yung online gaming. Nag-file din ako niyan. Yes. Yun, maganda. Mag-partner kayo. Pero
ang talagang first line dyan. Yun. Nasa telco. Nasa telco talaga yan. Actually, yung sinasabi ni yung sinasabi ni Senator Gatchalian, okay lang yun kasi yung enabling kasi yung payment system Kaya kung yun IPv6 na sinasabi ni SEC, mailagay yan. Medyo magwo-work out. Ang kagandahan lang doon kasi sa batas, magiging institutional. Kahit sino pa nandyan sa NTC, pro or against, hawak sa leego, hindi. Since batas siya. Natutunan ko lang yan dahil sa fight namin against child pornography. Maganda yung exploitation ng children o sa kasi online sexual exploitation, abuse and exploitation of children. So meron palang ganyan app. Kasi tignan mo ito, Sek, ito na, sa'yo ko rin ito. Hindi app yan. IPv6 is a system which directly attributes every instrument used in going into the internet. In other words, mare-record lahat yung clips mo. Lahat ng pinundot mo. Ito lahat ito porn site, kipakopin ito. Tsaka basta may VPN yan, dapat suspect yan. So, may VPN yan, dapat suspect yan. Mas mabuti ito kaysa sa yung minilabas na law tungkol sa SIM card. Kasi yan pag may virtual private network, pag IPv6 dapat visible pa rin ang holder ng instrument. Kasi tignan nyo ninyo mga kababayan. So, ito kay Secretary Boying ko din narinig ito. Itong mga isabong na to, bawal na dahil pinagbawal ng presidente, di ba? Pero ang ginawa? Ang ginawa nito, naririnig ko, sa ibang bansa daw nag-broadcast, nag-feed. Di ba? In other words, binigyan ng problema ng restriction ng gobyerno, sila mapag-isip na, sige, paano ba natin lulusutan ng gobyerno? Sige, wag tayo sa Pilipinas, wag tayo sa Cagayan, wag tayo sa ibang lugar tayo. Ang host. Dapat yung gobyerno, 2 steps forward, 2 steps na advance, ahead. The only way to do that and moderate it, yung nga sinasabi, yung kasi. Ayaw gamitin yung system Yun na nga. So, ang sa akin naman, sige. Yun ang enabler kasi yung mga payment system talaga. Kasi doon mismo sa GCash lumalabas yung advertisement. Yes. Di ba? Pag di mag-proliferate, nakakalungkot kasi pag dumaan ka lang ng EDSA, isang katutak na billboard, celebrities, basketball players, athletes, ini-endorse to. Tapos ngayon, i-enable mo sa GCash at iba pa. Nung araw, wallet. Para magsugal ka, di ba? Aabangan mo yung Sabado, aabangan mo yung Linggo mo, pupunta ka sa sabungan, di ba? Magbibihis ka. Ito hindi. Dali, Pag gising mo ng umaga, kunin mo yung telepono mo, kahit bata ka, pagtaya ka. Nakakalungkot ngayon, yung mga jeepney driver o sino man, habang nagdadrive, nag-aantay. May storya nung isang araw, Sen, na yung parang binabawi sa pasahero, parang nag-overcharge dun sa PUV. Kasi natalo dun sa Isabong. Halimbawa, ang sinasabi ko lang, sana kung mabilis sa technology. Sarili kong driver, nagka-problema ka sa sarili namin driver. Ito? Hindi yan. Yung dati. Nasa Isabong. Nalulong. Pero maganda yung IPv6 na yan. Hindi, maganda yun. Yun ang importante dyan. Ang sa akin lang ito, kung mabilis yung kalaban ng gobyerno para humanap ng palusot, whether that is technical, diba, that is telco or whatever, dapat yung gobyerno mas mabilis. Diba? Kung, sige, diyan kayo nagbo-broadcast sa ibang bansa, hindi namin kayo mahahabol, sige, pahirapan naman namin kayo kasi yung mananaya, bago makataya, 1 oras bago mo maikasa yung tayaan. Dapat dyan, yung mga apps yan, regulated. Yes, regulate yung apps. Dapat ma-regulate yan. Siya man nagre-regulate ng apps. Wala. Dapat dyan, NTC pa rin. NTC kung sa telco. Ang problema mo kasi, dapat mag-cooperate yung Facebook tsaka yung ibang carriers sa loob ng lahat ng apps sa vendors. Dapat mag-cooperate sila sa Philippine government. Kaya naman natin i-block yan kung gusto talaga NTC lang yan, NTC. Ang sa akin lang, kahit nga hindi sila mag-cooperate, di ba? Dapat mas mabilis ang gobyerno. Pero unang-una talaga, hindi, nagka-problema kami sa BSP. Yes. Kasi talagang profit motive lang sila Kasi, sa bangko. Pahirapan mo lang yung GCash tsaka yung mga fintech na mga kung saan tumataya yung mga mananaya. Sino pa Tsaka yung mga threshold amounts kasi. Yes. Cannot hold anymore for isabong and for sexual exploitation. Kasi pag nag-threshold amount ka, na kailangan kalahating milyong piso, wala na mangyayari. Magkano ba yung pornography na yan? Magkano lang? Magkano lang yan? $10, $5. Papadala nila yan
sa isang liblib na lugar kung saan merong Palawan o merong Luwilier o merong pera padala. Tama. Liblib na lugar yan na alam mo, napaka-rural area. Ibig sabihin, nandun sa baryo. Ginagawa itong mga kalokohan na to. Makikita mo na agad. Makikita mo yan eh. Tama. Maganda. Pero ayaw nga ng banking system gawin. Kasi para sila masyadong conservative. If they can get away with crime, they will get away with crime. Pero ngayon, pera na lang ba yan? Sabi ko nga, yung social cost nitong mga online gaming na to, paano? Alam mo, mas nakalukot nawala na natin yung Pogo. At si Pogo nun, galing sa labas. Ito yung mismo Pilipino na kinukunan ng pera. At saka hindi ba pwede? Itong online gaming. Pag-aaralan ulit ng presidente yan. Hindi ko alam kung paano gagawin ito. It's worse than Pogo. Pero pwede ba, check kung Pao na halimbawa taasan yung minimum na threshold threshold. Halimbawa, hindi, dapat wala ka ng maximum threshold or minimum. Dapat dyan, all suspicious transactions should be flagged. Yes. Kasi meron ka namang ways to determine if a transaction is suspicious. Hindi, maganda yun, check. Maganda yun. Ang problema lang doon, may isang step pa eh. Ang problema ko kasi dito, yung mga hindi naman mayayaman nating mga kababayan. Yung mga dependent lang sa kanilang minimum wage. 'Di ba? Pagkatapos kumuha, imbis na iuwi sa pamilya, bago umuwi sa pamilya, ilalaban muna doon sa sabong. OFW nga naubos eh. Marami OFW naubos ang pera dyan. So hindi mo pwede. Hindi mo pwedeng lagyan ng... Actually, you have to balance kasi ganito yan. In the case of Pogo, nagmadali tayo sa totoo lang. Nagmadali tayo tungkol dyan. At we had a transition, hindi natin na-work out. Kasi, you must understand, Pogo came into being during towards the pandemic. Nagkaroon ng talagang life yan, napakatindi nung panahon ni President Duterte. Ngayon, ang daming ng pasukan yan slow down na economy. Yung economy. Tapos bigla nating hindi tayo nag-transition. Hindi tayo Pero ang problema kasi, Jonat, if we didn't make a decision, most of the Pogos were already going to scamming. Yun. Scamming na eh. Naging majority activity na ng karamihan yan. Scamming na. Kaya talagang we had to cut it down. No, there's no question about it. Ang sinasabi ko lang, kung napag-aralan yan, alam na natin papunta doon eh. At the start of the Marcos administration, pwede nang i-transition yun. In other words, pwede nang sabi, enforcement. Because it was an enforcement issue already. Okay yun eh, pero siyempre tapos na yun. Ngayon, we are going again into gaming. And gaming right now, gaming is gaining ground sa totoo lang. Ang daming pumapasok. Pag tinignan mo nga yung revenue stream ng Pagcor, ang laki-laki ng IGF ba? Tawag nila ron? Mas malalaki mas lumalaki ang ng Pagcor at saka ng PCS of those things. Precisely. From online Kaya kailangan yung sinasabi ni Sec, i-transition natin yung sinasabi na Sen, merong regulatory effort na para kung halimbawa at one point in time i-cut off na natin yan, naka-transition tayo na mabuti. Maganda yun. Maganda yun. Pero yun nga, di ba? Pero mabuti yung IP. Meron palang ganyan, hindi ko alam. Meron palang ganyan. Activity talaga. Sa instrument holder activity. For example. And then yung sinasabi mo, parang Ed, na tungkol sa yung minimum, maximum, etc. And the like, ma-workout. Halimbawa, di ba, kunyari, ikaw mananaya ka, nilagyan mo ng threshold, 5,000 kung 5,000. Hanggang dito ka lang. Dito, kailangan mong merong ganito para makapasok ka. Di ba? Kumbaga, entry fee. Di ba, may 5,000 ka para makataya ka. Hindi pwedeng nagtrabaho ka maghapon, yung 600 piso mo, 100, 500. May 100, 200, 500, itataya mo pa. Di ba? Para at least kahit pa paano, yung minimum wage earners natin mga kababayan, di ba? Hindi na makapasok doon. Kumbaga sa casino, hindi ka pa papasokin sa casino pag wala kang show money 5,000. Di ba? Hindi, pero ako, opinion ko lang, okay naman yung ginagawa ng Pagcor kasi kung nare-regulate talaga nila yung ibang mga provider, gaming provider. Ang problema kasi yung mga unregulated, and I'm sure Pagcor will go after them. Titira sila sa underground. Sa akin lang, punot dulo ng lahat ng ito, yun pong mga kaalaban ng batas, ang bibilis, whether technology, legal, etc. Dapat ang gobyerno mas mabilis. Di ba? Kung uma-action sila ng ganyan, dapat, halimbawa,
Katulad nung sinasabi ni Sec, BSP, nakikita nyo na nga ang dami-dami nang napapahirapan yan. Kayo, okay lang kasi kikita yung mga bangko at yung mga fintech. Pero tama si Sen. Ngayon, yung lumalambot yung BSP. Pumapasok na sila doon. Itong mga ito, kailangan yung mga systems na yan. Kailan ayun. Makikita na natin kung saan talaga yung mga balakid Yun lang maganda that we are able to study the problem properly. Involved talaga ang DOJ. Yes. And we have the best people attending to it. Dito sa si Jesse Andres is the one attending to anti-money laundering. Kasi in the end yan, money laundering ang problema dyan. Dulo niyan. Yung system, yung sa akin lang, ang daming pwedeng gawin ng gobyerno. Bakit parang dapat kaysa one step hindi helpless ang gobyerno Diba? Dapat nga ang helpless yung mga kalaban ng gobyerno. Kasi kung sa totoo lang, kung seryosohin mo lang gobyerno yan, sino lalaban at mananalo sa gobyerno? There's no question about that. Ang problema lang nga is that marami sa ating mga nasa gobyerno compromise na nga. Kaya nga, mabuti nga nagkakaroon ng mga kagaya ni Sec na gumagalaw tungkol dyan. Tignan mo yung in terms of the bureaucracy. Kaya walang nangyayari. Wala. Tingnan mo, compromise yan. Compromise talaga Pag nakita mo, nag-eleksyon ng presidente, pagkatapos ng mag-eleksyon ng presidente, yung nagmalaking mag-contribute, yung may-ari ng telco, siya magre-recommenda ng chairperson o commissioner ng NTC. Di ba? Pagka parang meron ka na naman pinapatama. Ano ibig mo sabihin sa Department of Energy, isa lang nag-recommend? Siyempre. Ganon. Sino ba nanalo doon sa... ganon. Bakit... Compromise? Ayos naman sila Ayos naman sila Talagang ayos sila. Ang problema tayo, ayos ba? Kawawa yung taong bayan. Ito rin napansin ko. Basketball, di ba, malapit na mag-UAAP tsaka mag-NCAA. Pustahan na naman yan. May basketball tournament ngayon na pre-season. Ang main na parang organizer o sponsor, isang gaming So, yung impression niyan sa mga teenagers at ano yan? Ang nakita ko parang Playtime ata. Sila yung parang Playtime presents. Yung Phil Eco Oil parang pre-season ng mga pre-season tournament ng UAAP. So, ibig sabihin, are we orienting our children, 'di ba? To this na open dahil ang tagline mo is responsible, will that also open up? Anong binabang playtime? Parang ganun. Maghintay ka, may tatawag tayo mamaya. Maghintay sa akin lang, hindi ba kasi sa dulo lang dito billboard billboard. Yung mga atleta. Sila na. Hindi lang artista. Pero yung atleta ng mga bata. Halimbawa, Sen, hindi ba pwedeng magpanukala ka ng batas dyan na parang tobacco? Na pag ikaw tobacco, di ka pwedeng mag-advertise. Tama. Parang ganun, something to that effect. Actually, pwede natin sama sa ating resort to itong online gaming to investigate. Pero maganda nga pwede isama yan. Yung para mabilis yung sinasabi ni Sec, amendment to the SIM card law lang yan Isang paragraph lang yan. Pwede executive action lang ng NTC. Kaya SIM card law may general power naman sila Hindi mo kailangan ng amendment. Kaya ba yun? Sa akin, ito pa isang mahalaga. Halimbawa, yung binabanggit ko kanina, yung appointees dun sa mga regulatory agencies. For example, papangalanan ko na, halimbawa, batang appointees ka, hindi ka dapat nandyan sa energy kasi yung negosyo nung amo mo nandyan sa energy. Pag nasa Batang Globe ka, Batang Smart ka, hindi ka pwedeng i-appoint doon sa NTC. Nag-resign na ako dyan, boss. Ikaw naman Nag-divest na. Mabuti nga kung nag-divest Mabuti kung nag-resign yung iba dyan, incumbent na official nung mga pamilyang malalaki. Halimbawa parang pinagsasabihan mo si Dave Armerola. Parang si Dave Armero lang sinasabihan mo. Hindi naman. Hindi Sa DICT yun Conflict of interest yun. Dako. Ito, klaro. Kaya gusto ko ito maging ombudsman. Napaka-importante. Mamaya, babalikan po natin yan sapagkat magbe-break muna tayo. Oras po natin, 54 na minuto na makalipas sa ikasyam na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Congressman Jonathan De La Cruz, Justice Secretary Boying Rimulya, Senator J.V. Ejercito at Paulo Capino. Good morning mga kapatid. Good morning. Good morning kay Mayor. Masa? Mayor Tambis ng Dalaguete, Cebu. O ba?
Good morning, nakikinig daw sila at nanonood. O si Attorney Romy Oka Sahagon. Good morning. Anong report natin from Cebu? Okay daw. Yung transition ni Okay. ni Governor Barry Cuatro. Hindi yata nagbaka no? Hindi nag-transition. Wala. Nag-take over lang siya and then she's getting a number of consultants for this. Si ang maganda na si Ace Durano ang kanyang consultant for economic and political. Actually, ayos yun. Mabait na tao yun. Actually, si Ace ang kanyang main. Yeah. Si Ace. So, mabait yun. Maayos yan si... Ang narinig ko lang, parang... Ito hindi ko maintindihan. Pagpapasintabi na ho doon sa mga natalo. Isang election lang ho ito. Malay nyo sa susunod, makabawi ho ulit kayo. Hindi ko maintindihan. For example, in the case of Cebu. Alam mo nang natalo ka kay Ma'am Gwen. Hindi ko maintindihan kung bakit yung mga pondo na naandon, last minute, aalisin mo para lang to gagalawin mo pa to fully fund yung iyong mga lumang programa. Iniwan mo. Yung mga iniwan mo na project. Sabi, nangiinis ka pa na hindi naman sinasabi, nangiinis ka pa ba kayo na, ikaw wala kang dadatnan. Sabi ko, na-reallocate ko na. Pag upo naman nung kapalit ninyo, pwede mo niyang baguhin lahat yun Kaya, ganyan na nangyayari doon sa walang transition talaga. There should be a way by which the transition is really mandatory. Walang ganun Kagaya dito sa Manila, hindi ba ganyan na nangyayari ngayon? Makita mo yung ginawa ni Yorme. Ang utang daw ang obligasyon daw ng syudad ng Maynila nasa mga 11 billion. 900 sa basura. Napuno si Yorme, napuno na yung bangketa sa harap ng DOJ ng vendor Yung sa Padre Paura? Nothing against vendors, but sana naman in the right place. Huwag naman yung ilaharang yung... barangay captain sigurado ako dyan Di ba? Pero maraming ganun. Transition sana maging... Mandatory dapat yan at saka it should be proper. Ang nakita ko magandang transition, yung La Union. Di ba kahit na medyo sa governor yung Kapitolyo, kahit medyo nagkaroon maayos naman ang naging usapan. Tampuhan yung magpamangkin. Magtsuhin. Hindi, magtsuhin. Magtsuhin ba? Magtsuhin. Hindi, nahimasmasan na sila. Ayun. Ganun naman lagi sa kanila. Bata na take over, Hindi, yung bumalik ulit. Yung mga seniors. The veterans. Yung mga matatanda. Wala na si Bacoy. Wala. Talo. Si Bacoy, tsaka yung... Nagbalikan yung mga tiyuhin. Mga tiyuhin ang bumalik. Pero gano'n naman doon, nagpapalitan, tapos magkaaway ng konti, tapos kakaayos. Hindi, pero medyo lumalim ng konti. Lumalim. Sana lang magkaroon ng transition. Isang election lang naman ho ito. Who knows, sa susunod, baka nakachamba lang yung kalaban nyo, makabalik kayo. Hindi ba? Ang magandang transition nangyari daw dyan sa Cagayan. Siyempre, halos walang transition yun kay Gob. Kay Gob sa Vice Gob. Kay Aglipay at saka... Oo. Ang galing talaga si Manny Mamba. Good morning. Si Governor Mamba, kahit nanong takbo yun, hindi natatalo ron. Governor, Vice Governor, nag-congressman ba yan? nag-congressman. Nakasama namin. Si Manny. Kaya kami ni Senator, kasama namin. Tignan nyo, hindi ba? Asawa niya, kaibigan natin, si Mabel. Mabel. chair. PCSO. Naku. Yung Manny. Sa akin lang sana. Saka sa ano daw? Maganda rin ang transition. Saan? Pinakamagandang transition. Saan? Isabela. Sa kanya. Sarili niya. Transition niya. Sina? Hanggang ngayon, wala ngang kabagan Pero dito. Wala nga Nothing. Pinakamagandang transition yan. Pinakamagandang transition. Dito, anak ni Boji. Si Boji pumunta ng Congress. Bumalik. No? Maganda rin yung Pampanga. Oo. Di ba? Dahil si Gob Delta. Binigyan doon sa nanay niya. Di ba? Palitan lang sila. Sana, si Pogi. Si Pogi. Magkapatid. Magkapatid. Sana lang intindihin ninyo yung taong iiwan ninyo. Hindi, wag lang yung nagkapikunan kayo. Isang election lang yan. Marami naman dyan. Nakachamba lang. Siya rin, transition din sa sarili niya. Transition din sa sarili niya yun. Di ba? Oy, good morning. Pero third term niya na yun. Third term. Yan, namang bakbakan dyan pagkatapos ni Gob Daniel. Ang pinakamaganda. Ito naman si Eric. Pinakagandang transition daw sa Zambales. Kasi nakasama pati yung regional director ng PNP na transition. Ganun ba? Governor Evdane to Governor Evdane. Ayun.
ang RD niya ngayon, yun dati niyang aide. Ganun? Yung RD niya. Kasi na-promote si Jean eh. General Jean Pardo eh. Naging controller eh. Yung pinakamatindi. May hawak ng kaban ng PNP. Retiring na pala si Jean. Ganun ba? Retiring. Pardo. Abogada naman yata yun. Abogada yan. Meron pang karir yun pagkatapos ng... Sa workout. Marami namang ganun na nag-transition na mabuti. Sa Cavite. Ayos ba? Magandang transition yun. Nakita ko nga si Sek di ba? Parang very proud moment din sa iyo. Siyempre. Dahil yung... Kumusta si Gov Abeng? Bilis ng panahon. Okay siya. He likes his job. Ano yan eh. Mahal niya trabaho niya. Sinong provincial administrator mo? Sa kanya yung aking dating public works office. Public works office. Public works officer. Engineer siya. Civil engineer. Ang importante doon yung warden eh. Dating vice mayor ng Kawit. Ayun. Dating vice mayor ng Kawit. Pero teka, meron daw sunog na sumiklab dyan sa residential area Santa Mesa, Maynila. Nasa third alarm na. Papasukin lang natin si RH29 Boy Gonzales para doon sa mga detalye. Boy, magandang umaga sa'yo. Flash Report. Boy, magandang umaga sa'yo. Itinaas na sa ikatlong alarma itong tunog sa Bagsaysay Street Corner Santol dito sa Santa Mesa, Maynila. Nagsimula sunog kanina lamang nasa 9:30 ng umaga nang sumiklab ang sunog isang residential area ang tinutupok ng apoy. Ang tabayan ng report dito sa sunog na nagaganap sa Santol, Santa Mesa, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. Nag-uulat tungkol doon sa sunog na sumiklab dyan sa residential area sa Santa Mesa. Nasa third alarm na ba? Mag-iingat po kayo riyan. Pero yung isa pa, hindi ko maintindihan. Ito, yung paborito kong COMELEC chairman na naman na-involved dito eh. Bibigyan ko ng mga 1 minute ito. Hindi ko talaga maintindihan, Chairman George. Bakit na naman? Nagkabati na tayo ng Bakala ko nagkabati na tayo. Okay naman wala naman tayong problema eh. Puri mo sa isang linggo. Ayos naman eh. Pinapuri mo na. Tayo naman, pag maganda ang ginawa, pupurihin natin. Pero pag pangit ang ginawa, babaskusin din natin. Di ba? Anong issue ngayon? Halimbawa yung sa Cavite. Hindi ko maintindihan. Meron na silang. Meron na ng Supreme Court decision. 'Di ba? Nasabi, yung mga second placer, hindi pwede talo. Hindi po pwedeng umupo. Bakit diyan? Klaro, nanalo na yung Mayor Anarna. 'Di ba? Na bata ni Pao. 'Di ba? Pagkatapos dinisqualify ninyo. Disqualified yun, dapat yung vice mayor. Dapat yung vice mayor. Bakit mo pauupuin yung hindi nanalo? Logically, without knowing all the facts, yun dapat. Yun dapat. Di ba? Kasi yun yung nasa desisyon Prospective ng daw Korte yun. Suprema. Kasi hindi nanalo. Kumbaga parang hindi nanalo Sabi ng Supreme Court, tama. Ayaw nga ng tao sa inyo yung mga natalo Bakit kayo pauupuin? Prospective daw yun. Sabi ni Chairman. Prospective ang application yan. Excuse na lamang ni Chairman George Garcia yan. Kalokohan na lang yan. Chairman George, saka ba nag-aral ng batas? Oy, please. Hindi ba? Napakasimple naman yan. Sabi ng Korte Suprema, dalawa tayong naglaban. Kami ni Senator JB. Di ba? Nanalo siya. Para mayor. Di ba? Nanalo siya, talo ko. Di ba? Ngayon, ang gagawin ng mga natalo, padi-disqualify yung nanalo. Para ako makaupo. Para pagka na-disqualify yung nanalo, ang uupo yung natalo. Sabi ng Supreme Court, hindi na pwede ngayon yan. Di ba? Pag ikaw natalo, ang uupo ay yung nandun sa rule of succession. Kung ikaw ay governor, vice governor ang uupo. Marami apektado ng kasong to. Ang Albay, ganyan din ang kaso. Itong sa Manila. Maynila. Sa 6th District. Sa special election dapat yun. Baka nga pagbigyan pa kita doon sa kaso ni Joey Uy Kasi walang clear na successor. Diba? Dahil congressman. Gawin mong vacant. Bakit mo paupuin yung abante? Hindi naman nanalo. Hindi naman nanalo. Prospective.
perspective. Perspective yan. Yung sa Albay, magkaiba pa yung decision di ba? Yung sa mayor at sa governor. Mabuti na lang. Magulo tong Chairman George Garcia ito. Mabuti na lang pinaupo na si Noel. Finally. Pinaupo. Nakapag-ano na siya. Assume na siya finally. Ito naman po, para dito hindi ko po kayo mga kilala, para dito sa mga natalo. Ito pong, sino ba yung pangalan nun sa Cavite, nanalo? Karanza. At sino dito sa Maynila? Si Karanza pinaupo. Pinaupo. Ang nanalo si Anarna. At sinasabi ko lang po, di ba? Ayaw sa inyo ng tao, klaro. Di ba? Kasi nag-eleksyon kayo, whether maliit o malaki yung lamang, ayaw sa inyo ng tao. Paano mo sasabihin na abante vindication sa iyo, totalo ka nga? Basta ang sinasabi ko sa iyo. Ang puso mo. Ingat na. Basta sinasabi ko sa iyo, parang Ed, uminom ka muna ng tsaa kasi prospective yan. Sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ang sinasabi naman ni Chairman George, hindi bali na Supreme Court naman nang mag-rule dyan. Bakit ka pa nag-rule kung Supreme Court lang dinaasahan mo? Di ba? Trigger. Wala Kung ito si Chairman George, magulo to. Kaya galit sa'yo si Vice Mayor sa Reyna. Let's be honest about it. Yun ang problema na nag-practice ng election law. Suspect ka pagdating sa mga decision na ganyan. Tama. Dapat nga, tanungin Chairman George, matanong nga, dapat transparent Sino-sino ba naging kliyente mo bago ka naging chairman ng COMELEC? Yan. Para klaro. Diba? Kasi ako, alam ko, meron isang senador na talo, ikaw ang kliyente mo. Diba? Ano na daw? Nag-ano na siya doon? Nung para lang na-appoint klaro. siya na wala. Para lang klaro. Transparent sino-sino ba ang kliyente mo? Para makita natin. Ito, maliwanag. Ang provincial administrator na daw ngayon ng Cebu, Ace Durano. Mahusay yan. Diba? Maayos yan. Bago uminit ang ulo natin kay Chairman George, lumipat na tayo. Kumusta natin si Congressman Bong Teves? Congressman Bong TGP. Nanalo ba? Bisita sa akin Nag-iwan ng papaitan na kambing. Ako, sabigat. Sarap. Delikado ka dun. Gout. Kaya wala naman ako. Si Bong, si Congressman Bong Teves, namumuro na yan, papuntang Catanduanes. Kasi talo na yung mga kuha Si Governor, batiin muna natin yung bagong upo. Si Gov. Gov ba? Mabait, nakita natin dito. Si Gov Patrick Asanza. Dating presidente ng Catanduanes State University. Ano yun? JCID yun. Kasama natin si JC movement. Nagulat na ako Marami kasing votes na rejection votes Protest. Nangyari sa Marinduque. Marinduque, talo Mag-ama. Rejection vote talaga yun. Mag-ama Mag-ama na talo At halimbawa, yung mga nagpo-protesta, ang lamang sa'yo, 600,000. Protesta ka, sabi mo, dinaya ka, lamang sa'yo, 600,000. Boss, Tapos po ba yung Glenn Chong? Hindi. Sino? Si Attorney Glenn, hindi lumakas. Hindi ko nga masyadong naririnig ngayon. Si Glenn, wala. Hindi pa wala na kasi Smartmatic Wala na Smartmatic. Oo nga Pero, di ba, sa akin lang tanggapin na natin. Parang, lalagyan nyo pa ng duda samantalang in fairness to the COMELEC talaga namang maganda naging resulta nung Miru di ba? At least administratively di ba? Kaya nga hindi na nag-iingay si Congressman Egay Iriza nakaupo na subukan mong natalo yan kung hindi ang iingay niyan di ba? Pero yun lamang yung wag na nating questionin yung buong sistema. Alam ko para doon sa mga natalo, kung lang yun, ano ba tawag doon, Sec Boying, Sen JV, yung parang palakas loob yung para sa susunod na election. May issue. Dinaya lang ako. Alam mo sa Pilipinas, wala natatalo. Oo nga Nadadaya. Para sa kargang bangko nila. Kargang bangko. Yun lang sa akin. Better luck next time. Ganun lang talaga politika. Na-proclaim na rin pala si Sino? Si Marcy. Tama. Halimbawa. Ayan. Nanalo talaga yun. Senador Coco, tanggapin natin. Pero sinasabi na nga natin, di ba? Mahirap manalo ng technicality. At panalo ka ng honest to goodness election. Kaya nga may election Election. Hindi ako believe dun sa mga nananalo, yung protesta, illegal, etc. Hindi ako believe dyan. Nalaban tayo, one-on-one. Kung matalo mo ako, di talo ako, tahimik ako. Tatanggapin ko. Huwag yung, protesta tayo sa COMELEC, may bata ako dyan. Di ba? Etc. Hindi maganda. Pangit. Pangit. Masagwa.
Masagwa. Kaya kayong mga natalo naman, halimbawa, kaibigan natin, Senador Coco, di ba, nung huling si Pao, laki ng kuwan nito, olat na sana si Senador Coco nun sa Senador, tinulungan mo lang last minute dito eh. Nanalo, di ba? Isang oras at kalahati ng interview ni Pao eh. Diba? Hindi, nakausap naman si Tata Omen. Kaibigan ko naman si Tata. Mabuti lang yung isang talagang si Pao ang advisor. Hindi talaga kinaya. Hindi na nagprotesta. Hindi na. Hindi nagsalita. Yun nga. Mahilig magsalita yun. Nakagalit pa. Yun nga. Nalamangan lang ng parang mga 40,000. Oo. Di ba? Ikaw pa na tinalo ka, 500,000 ng 20 Araneta Coliseum ang nilamang sa'yo. Poprotesta ka pa, sabi mo, dinaya ka. Ayos ko naman, Mabigat ang dating. Mabigat. Wag naman natin sirain wag natin sunugin yung bahay. Wala nga natatalo, di ba? Oo. Wala natatalo. Dinaya lang lahat. Dinaya lahat. Meron pa ang susunod na eleksyon, 3 taon lang ho yan. Di ba? Pag hindi nagpakita ng hindi mauubos sa eleksyon. Hindi mauubos yan. Kaya doon kay kay ang pangalan nun? Caranza, dito kay Abante, at kung sino man po, kay Governor Gwen Garcia. Better luck next time. May pagkakataon din kayo. Pag nagkaroon yung binabanggit ng mga... Tsaka meron naman stories of the comebacks. Yes. Diba? Marami. The return of the comeback. Kailangan magsipag, di ba? As a matter of fact, pwede kayong tumakbo ulit pag napasa yung mga pinagpa-file. Ang daming nag-file amendment to the economic provisions of the Constitution, amendment to certain provisions of sabi ko sa kanila, wag na kayo sa mga amendment. Tumawag na lang kayo ng CONCON, Elected Constitutional Convention, para tapos lahat ng provisions tingnan natin. Yan tayo magbe-break muna sapagkat ito na yung hinihintay ng ating mga kababayan pagkatapos naming mag-break. Magpapa-update po tayo kay Secretary Boying Rimulya tungkol doon sa missing sa Bungeros. Oras po natin, 16 na minuto na makalipas ay 10 ng umaga. May PAGCOR pa pala. Makakalimutan ko to si Chairman Al. Thank you Chairman Al, thank you. Haisinlu. Ito na. Para sukuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direct ng link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Buti pa to si Chairman Al Tenco kumikilos, daig mo ang BSP. Congratulations Chairman Al Tenco. Break muna tayo. Oras po natin 16 na minuto na makalipas ay 10 na umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. DZRH Executive Session. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. By last segment na po natin. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Justice Secretary Boying Rimulya, Senator J.B. Ejercito, Paulo Capino at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning. Sec, you have 5 minutes. Marami ho tayong mga kababayan, pati mga reporters dyan po sa Justice. Naghihintay. Ano daw ba ang update doon sa kaso nung missing sa Bungeros? As of last night, meron lang nagparating ng salita na gusto nung makipag-usap sa akin tungkol sa kanilang papel dito sa investigasyon na to. In addition dito sa Totoy. In addition to all. Marami sa sabong industry. Sabong yung gusto makipag-usap. Pero sisiguraduhin ko dyan, kakausapin ko yan, malagagi may testigo. Hindi ko kinakausap yan na mag-isa. Siyempre, para transparent. Exactly. At ito, kakausapin ka to shed light. Dito sa nangyari sa missing sa Bungeros. Kung ito, tiga-industriya rin. Tiga-industriya rin. Okay. Mga identified people na nakikita natin sa mga pictures na lumalabas ngayon, doon, meron gusto magpaliwanag. Yun. Gusto nilang magpaliwanag doon sa... At ito, magpapaliwanag para... to give light. To give light at... kung anong papel nila talaga. Hindi mo pa alam whether ito magko-corroborate doon sa statements. Kaya sabi ko willing ako to talk. Basta't meron testigo. May kasama.
May kasama. Nakita ko, kausap mo din yung pamilya. Pamilya. Kapon, ilan ba yung total na? Kapon. 100 plus? Ilan ba nga total? Ang sinasabi ng ating testigo, more than 100 yan. Pero ang 34 kasi, yun yung mga missing na hinahabol ng pamilya as of 2022. Pero meron pang mga iba kasi nag-give up na or kaya yung iba siguro na areglo na. So yung mga 34, yan yung mga may mga pamilyang Mas hindi pa yung grupo. Yes, 34, nabawasan pa yan. Meron mga tao na hindi na lumalabas ngayon. Mukhang inareglo na rin. Okay. Pero meron talagang hindi maaareglo dito. Tsaka hindi naman pwedeng aregluhin ang anong na estado interest of the state to. Hindi kasi estado na ito Wala na to, yung private complainants kasi secondary na ngayon. Dahil we are after the interest of the families, but this is the interest of the state. Ano ito? People na ito di ba? Taong bayan na dito may interest sa kaso na sa bungero. Kaya in a certain sense, wala akong areglo rito. Pwede nyong padaliin ang buhay ng mga nag-iintay, pero ang posisyon dito ng estado, kinakailangan matuto ang taong bayan sa karanasan na nangyari dito sa missing sa Bungero. At hindi pwedeng ang mga batas ay basta na lang ganun. Alam mo, hindi pwedeng magkaroon ng tao na sasabihin, pera-pera lang kayo, kaya ko kayo lahat papatay. Mabigat Hindi pwede yun. Mabigat. Tsaka hindi pwede magkaroon ng state within the state. Hindi pwede yan. Feeling of invincibility. Yes. Impunity. Hindi pwede Yun yun. talaga ang problema natin. Ito impunity na nangyari dahil sa dami ng pera nung panahon ng Pogo tsaka Isabong. Parang naging Lord of the Lords. Overlord of Sabong, including the lives of people who want to participate. Paliwala na sa kanila. Narinig nga kita, sabi mo, dati yung mga manunyopi sa sabungan, binubugbog lang. Ang tatawag natin dyan, yung Sabong Justice na traditional for the past hundreds of years na bago nitong panahon na to. Dahil sa dami ng pera. Ngayon pinapatay na. Manyunyopi lang papatay. Hindi lang pinapatay. Nawawala na yung katawan. Parang ginagawa nila talagang without a trace. Hindi, tsaka kung pakikinggan mo yung... Nagmistulan silang Panginoon dyan. Hindi lang pinapatay, nawawala ng trace. Ay inaareglo sa lahat ng branches ng government. Yun ang problema doon. And government agencies were involved. Tama siya nakaka-witness din ako ng Sabong Talagang tradition, pag may nandiyan chope, ginugulo yan doon talaga binugulo ng picture, yung mamagala mo ka, mapasker sa mga sabungan para magtanda. Mga kababayan, pero hindi ho pinapatay dati yan. Wala ho dating patay. Hanggang lang, bugbog lang talaga. Mga kababayan, yung sinasabi naman humanyo nyope, ito ho yung mga talagang mandaraya. Halimbawa, di ba? May pilay yung manok, ilalaban. Di ba? Yung pipilayan yung manok. Pipilayan. Yung tare, sasalisihin. Di ba? Lalasunin. Nakalies. Para hindi makapukpok. Mapalo. Penetrate. Naglalason pa dyan. Ha? Bigas. Lason. Ang mabigat dito, talagang pinuntahan ng lahat ng aspects ng bureaucracy na. The justice system, police, financial system. At ito, hindi ho dahil sa kasama namin si Secretary Boying, at sasabihin ko. Alam mo, napakadali for a justice secretary to just say, look the other way. Wala na. Tapos na to Hindi na lang pansinin. Pero si Secretary Boying, tinindigan Ang laki ng kalaban dito. 3 years na namin hinahabol to. Wala po kami. Which happened during the past administration. Kasi pinabayat. Nagkaroon nga nakulong nga yung anim. And then nagka-bail. Tama. Mo yun. Biro mo, nagka-bail na yung judge, parang ayaw pang... Di ba? Di ba binalikan lang ninyo to, Sec, dahil pumunta sa Court of Appeals? Ay, nako. Pero, Sec, meron pa bang medyo mahilab-hilab dyan na pangalan na naririnig ka? Medyo may laman naman. Meron pa kayo maririnig yan. Na matindi mga kasama, Oo, meron pa yan. Kasi merong general daw. Naglalabasa ng pictures Ayun. Yan, dyan magpapaliwanag ang marami. Ayun. Ano yung Senator JV, di ba? Na-tsempo kami isa, may nakausap kang ganyan. Nag-picture taking, di ba? Anong ginagawa mo dito? Pag mga birthday. Halimbawa, si J. Luis, dapat magpaliwanag din yan. Anong ginagawa mo dyan? Marami siyang pictures. Anong ginagawa mo dito? Parang si Pao. Pag pupunta sa isang lugar, magpapaliwanag siya. Sabi nga, tell me who your friends are.
Di ba? I will tell you who you are. Bakit nandun si Secretary Jay Ruiz? Marami kang ipapaliwanag. Boy. Ikaw pa, paano nagpapaliwanag ka ba? Nagpapaliwanag ka ba kay Sai? Pao. Hindi, ituturo ko sa inyo yung Pero siguro kung Halimbawa pictures, kung may mga iba-ibang event, nandun pa rin sila, yun. Pero minsan, isa lang, ako, halimbawa, nandun ako. Minsan lang yung birthday, wala kang magagawa doon. Pero yung marami sa bahay. Hindi, at saka public figure ka eh. Pero kung tatlong beses ka, nandun ka pa rin. Yung sabihin yung talaga grupo mo. It's the same company. Yun yung grupo. Diba? Kaya nga sabi natin, sabihin mo sa akin, sino grupo mo, sabihin ko kung sino ka. Parang yung kaibigan na Pao na palaging mga celebrities ang kasama. Yun. Hindi, ito ginagawa ng kabilang grupo na involved dyan. Pinapalambot nila, gumagamit sila ng mga social media experts. Pinapalambot nila yung mga nangyari dito sa missing Sabongeros. Katulad ng, gumising ako ngayong umaga na wala sa Taal. Yung mga ganyan, nakakatawa yan, di ba? Pero in the minds, yung purpose niyan, para in the minds and ng mga tao, ng mga Pilipino na maging parody, naging kakatawa. Huwag niyong seryosohin itong paghahabol ng DOJ ito sa mga kriminal. Habang nandyan at masigabong nagpa-follow up yung pamilya ng mga missing Sabongeros. Hindi mamamatay yung issue niyan. At alam ho ninyo, itong kasama namin dito, maaaring yung iba, hindi lahat nag-agree kay Secretary Boying. Pero dito sa kasong ito, dapat naman tingnan ninyo kung ano ginagawa ni Secretary. Sabi ko nga rito, ang nakataya rito, kaluluwa ng Pilipino. Diba? Ano ba tayong klaseng mga Pilipino? Kung siyasan ba natin ang pera ng mga mamamatay kasi tao? Kung hindi, pinapabayaan na lang kung hindi gagawin ni Secretary Boying ito, tandaan ninyo, bawat piskal pwedeng gawin yan. Bawat judge pwedeng gawin yan. Bawat kung sino nasa Department of Justice, gagawin yan. Bawat police, bawat ganun. At saka kung tahimik ka ngayon at kumakampi doon sa kabila, anong magpipigil sa susunod na warlord na kumokontrol ng ganito na kayo at pamilya nyo ang hahabulin? Bigyan ng jacket. Ganun kasimple. Ganun kasimple. Tama po. At dapat wag Manalo ka ng isang Rodix. Wag ho ninyong baril yung mensahero. Pakinggan ho ninyo yung mensahe. Kahit na minsan hindi ho kayo nag-agree sa mensahero, tingnan ninyo kung paano hindi tinatalikuran ni Secretary Remulla yung pamilya. On that note? Pao. Ayan. Gentleman from Parañaque. Yes. Happy weekend po sa lahat ng aking mga kababayan. Ako po si Paulo Capino. JBS, ito po muli sa susunod na linggo tayo. Mabuhay. See you next week. Maraming salamat po. Ito po si Boying Remulla. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Johnson de la Cruz. Isang mapagpalang araw. May nakakalimutan ko. Uncle Tom, Tiabedet. Magandang umaga, Tiabedet. Magpagaling po kayo. May sangalan po ng ating mga kaibigan at kasama dito, Ambassador Teddy Boy Locsin at si Inspector General Dodi Dulay na ngayon ay nag-i-inspect. Hindi namin alam kung saan. Mula sa bayan po ng Parañaque, ako po si Ed Davier. Bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat po sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Facebook, salamat!